Hindi mga ka-earner. So nandito nga tayo ngayon sa ating farm. So nandito yung mga kambing natin. Ngayon ang pag-uusapan natin ay all about kambing. So ano nga ba yung mga kailangan nating sa alang-alang kapag tayo ay mag-aalaga ng mga kambing? So una dyan ay yung, lagi kong sinasabi ito, yung pagkain. So nandito sila, papakita ko sa inyo. Ayan, unang-una mga ka-earner ay yung pagkain. So hindi mawawala yung pagkain ng kambing. So sabi ng iba, madali lang naman mag-alaga ng kambing, damo lang ang kinakain. Yes, malaking factor yon dahil damo nga ang kinakain nila. Pero hindi magiging sapat yan yung damo kapag madami kang kambing. So lalo na rin kapag umuulan, hindi mo sila pwedeng palabasin. So unang-una yung pagkain. Kailangan bago kayo mag-alaga ng kambing ay magtatanim na kayo ng maraming iba't ibang damo. May napier, meron tayong mulatto grass, tas yung mga legumes natin, yung malunggay, gusto nila ng malunggay, mulberry, kakawati or madre de cacao, tas yung madre de agua na pwede rin sa manok, at ipil-ipil, yun, magaling ipil-ipil, mataas yung protein, tapos saging, kasi yung dahon ng saging, pati yung stem ng saging ay kinakain nila. So kailangan prepared na kayo sa pagkain. So next naman natin, ang number 2 ay yung housing. Kung nakikita nyo yung housing ko, ayan, hindi naman yan kagandahan. Pero at least, ilang bagyo na ang dumaan at hindi sila nababasa dyan sa loob. So, ang ginamit ko dyan ay mga materials na available. So, dahil nga nagpa-steel truss kami sa bahay, yung mga bubong, mga yero, ginamit na namin dito sa kambingan. So, ang maganda dyan kapag gagawa kayo ng kulungan, kung hindi enough yung budget nyo, ay use the available materials na lang. So ganun naman yun, pero depende naman yan sa inyo. Meron naman yung iba ay doon na agad sila sa maganda, dahil nga ganun din naman, pag ito after 2 years, 3 years, ganyan, papalitan ko rin. So ganun yun, kapag sinimulan mong maganda na agad yung kulungan mo, yung bakal na siya, hindi ka na papalit-palit ng kulungan. Pero yan ay maliit lang naman yan, kaya kailangan ko pang mag-add ng mas malaki. Ayun na, doon ko na siya gagamitan ng mas magandang materyales. So ito muna, dahil nga nagsisimula pa lang naman tayo, yan muna yung kulungan. So dapat ay elevated siya, medyo mababa pa nga yan dahil 3 feet lang ang taas niyan. Ang pinaka minimum ay 4. So dapat ganon, elevated. Yung iba naman sinesemento nila, and then nandun yung mga kambing. Ang okay naman sana yon, madaling gumawa ng kulungan at tipid din sa materials. Ang problem doon, pag nagsemento ka, ay ano, tag dito, kapag tag-ulan, kapag malamig, nandun lang sila sa semento, so lalamigin din sila, may tendency na lamigin sila, lalo na kapag nanganak yung kambing nyo. So kapag ganito, hindi sila masyadong lalamigin, dahil nga hindi naman malamig yung, hindi naman tulad ng semento na sobrang lamig. So ang ginamit namin yan ay sa flooring, ay sa floor niya, kawayan. So yun nga mga ka-earner. Dahil mas maganda rin kung mas mataas yung dyan sa ilalim, dahil mas madali maglinis. So next time nga ay ang gagawin ko, mas mataas na yung, kahit nakatayo na ako na maglilinis ng kanilang mga dumi. So yun, number 1. Dapat ay number 1 natin ay yung food, and then number 2 yung kulungan. So doon sa food, kasama doon yung location mga ka-earner. Ano bang next natin? Number 3 naman ay yung pag-aalaga, yung time. Sino bang mag-aalaga ng kambing nyo? Kayo ba? Or kukuha ba kayo ng mag-aalaga? So make sure na meron kayong mapagkakatiwalaan. Pero kung kayo na mismo, edi mas maganda, parang tulad ko, ako na mismo yung nag-aalaga. And then kapag may pinupuntahan ako, pag isang araw lang ay iniiwanan ko na sila maraming pagkain. Pero kapag dalawa or tatlo, hindi nakakayanin. Kaya tinatawag ko yung relatives ko para magbantay dito. At binibigyan ko na lang din sila ng parang sahod na nila, dahil syempre nakakahiya naman, di ba? So ganun. So dapat alam nyo kung meron kayong mga mapagkakatiwalaan na kukunin na tauhan, dahil nga syempre sila yung magpapakain, then kung may mangyari man sa kanila, dapat ano sila, yung meron silang awa sa mga alaga. So number 1, pagkain. Number 2, kulungan. Then number 3, yung mapagkakatiwalaan na mag-aalaga. Pero mas maganda nga kung kayo na mismo yung mag-aalaga. Pero sa umpisa, alin kumuha rin kayo. Pero dahil nga nag-umpisa na pa lang ako, hindi pa ako kumuha. Pero pag mas marami na tong kambing, ang calculation nga pala dyan mga ka-earner, kung may 25 ka na kambing sa isang taon, ay kaya mo nang sumahod ng
400 a day, parang ganon. Pero kapag mayroon kang 50 na inahin, ng mga anak yon sa loob ng isang taon, sabihin mo na tagi isang anak, possible na pwede ka na talagang kumuha ng isang tauhan. So ganon, the more kambing ay mas marami kang kita. Dahil nga same lang din naman yung pagod mga ka-earner. Yun nga lang, high risk na maubusan ka ng pagkain, and then maraming vitamins, and then baka marami rin mamatay. Depende yan sa pag-aalaga nyo. So yun ang dapat nyong isaalang-alang kapag mag-aalaga kayo ng mas maraming kambing. And then yung ano pala mga ka-earner, yung bakod, no? So dito hindi ko pa rin natapos yung bakod, pero marami na, ito yung banda doon. Yan, straight yan doon mga ka-earner. So medyo magalaw. Yan hanggang sa bukid, kasi nga last time pupunta sila sa bukid, may bakod na doon. Pero dito ay chicken net lang nilagay ko doon para hindi sila makalusot. Pero dapat yan ay hagwire, and then dyan wala pang bakod. So unti-unti mga ka-earner, pero dapat yun ang nauna sana bago ko kumuha ng mag-add ng kambing. Dapat ay security, dapat secured yung mga alaga nyo. So ang ginawa ko nga, dahil nga hindi naman dito yung bahay namin, ang una kong ginawa before, gumawa ko nitong parang coral nila, yan, may bakod, and then yung pintuan nila ay meron yung padlock mga ka-earner. So ganun ang ginawa ko. Tapos inunti-unti ko yan, nagbakod na ako doon sa may palayan, yan doon sa may palayan, dahil nga para hindi sila pumunta sa palay. Tapos yan, may chicken net, hagwire, at yun mga ka-earner, dito to be continued na yun dito pag may budget na tayo. So yun na nga mga ka-earner. So dapat din ay yung mga gamot, so huwag niyong kakalimutan yung mga gamot. Number 4, mga gamot. So kapag gamot nga, ano ba yung mga gamot na bibilihin nyo? Dapat meron kayong emergency kit, meron kayong pang purga, meron kayong yung pang deworm nyo, albendazole, fenbendazole, tapos ivermectin, pwede rin yun. And then yung ano ba yung kapag may sugat sila, easy heal yung ginagamit ko. And then kapag may bloat, ang ginamit ko ng bloated sila is Sprite. So pero mas maganda pag meron kayong baking soda tapos yung mantika. Pero ang trinay ko yon, mas effective para sa akin yung Sprite. And then dapat pinibigyan nyo silang iron, then B complex, yung mga vitamins na kailangan nila. Pwede rin yung mga hinahalo sa inumin pag hindi pa kayo sanay na magturok. So hindi naman ako veterinary mga ka-earner, sinasabi ko lang dito yung mga experience ko. So ayun. And then syempre yung pagpili ng kambing. So kapag nagsisimula nga pala kayo, dahil ako ay proven na, na-experience ko na. Sabi ko kasi dati, sabi ko, bakit hindi buntis ang kunin mo? Sabi ko, baka mamaya ang ibigay sa akin buntis ay yung matanda na, yung matanda na kambing or inahin, ganon. Kaya ang gusto ko yung dumalaga. So ang maganda pag dumalaga, dahil matagal ko silang mapapakinabangan. Kahit alagaan ko sila ng ilang taon pa, dahil nga bata pa naman sila, ay no problem doon. Kaya lang, ang naging disadvantage ko mga ka-earner, dahil nga bata pa sila, 4 months old, 6 months old, hinintay ko muna silang maging prepared, at least 1 year bago sila tumabuntis. So, kaya natagalan ako mga ka-earner. Kapag kumuha ka na ng buntis agad, mga anak na agad yan, meron ka na agad, mababawi mo agad yung puhunan mo. So, unlike nito, kapag dumalagang kinuha nyo, so dumalaga nga lahat. Except may isa pala akong kinuha na hindi dumalaga. Ay dalawang buntis yung ginawa ko, puro dumalaga yung nauna. So natagalan ako mga ka-earner. So ang tips ko sa inyo pag kukuha kayo ng alaga ay ng kambing, yung kung magsisimula kayo ay yung buntis na agad, para manganak na agad siya, maghintay na lang kayo. So kung magsisimula kayo, pwede kung wala talaga kayong experience, 2, 3, 5, and then doon na habang nag-alaga kayo ay nag-aaral din kayo, nagsa-search kayo or sumasali sa mga seminar, nag-a-attend ng seminar, ganun mga ka-earner. So yun nga, vitamins, pagkain, and then housing, bakod, ano pa, yung vitamins, yung emergency kit, gamot, and then yung kanilang pagpili nyo ng kambing. So dapat din ay ang pinakamahalaga dyan mga ka-earner ay yung puso nyo sa pag-aalaga ng kambing, hindi yung makikigaya lang kayo. And then dapat din ay meron kayong plan, huwag nyo kakalimutan yung plan. So dapat nga pala ay nasa unahan nitong plan. So yun mga ka-earner, kung nanonood pa kayo, huwag nyo kakalimutan yung plan, kasi nga dapat ay may plano kayo kung
ano bang purpose nyo sa pag-aalaga ng kambing? Meat type or dairy type? Yung sa akin, yung purpose ko ay yung meat type. Pero ipapag-mix ko, hindi ako yung, di ba yung mga breeder ay yung mga full blood. Sa akin ay gusto ko yung mag-mix yung Anglo-Nubian at yung Boer para naman meat type lang tayo. Pag may bibili, pang handa, pang restaurant, karinderya, ganyan. So, 4 months old pa lang, malaki na agad. Pwede man agad mabenta kapag Boer at Anglo. And then Anglo naman, purpose niya para syempre yung anak niya ay maraming madede, maraming gatas kasi kapag Anglo-Nubian. So, yun ang target ko mga ka-earner. So, ngayon ay native muna tayo tapos with mga upgraded na kambing F2 at F4. So, yun muna tayo at meron tayong isang purebred mga ka-earner. So, ganun muna ang kambing natin and then slowly na-upgrade natin sila. So, dapat meron kayong plano, meron kayong puso sa pag-alaga ng kambing and then ayun, ang kambing mga ka-earner ay matagal nga ang kanyang return of investment or ROI. So baka magulat kayo pag nag-alaga kayo after 6 months, after 1 year, parang wala pa rin, parang konti lang, parang hindi pa rin bumabalik. So ganun talaga mga ka-earner dahil matagal nga. Pero syempre, the more, kapag mas marami yung kambing nyo, mas marami silang anak, mas marami mga anak, mas madali nyo mababawi yung income nyo. Yung capital nyo, magkakaroon kayo ng mas mabilis na income. Pero make sure lang na maayos yung pag-aalaga nyo ng kambing. And then enjoy every moment mga ka-earner sa pag-aalaga ng kambing ay i-enjoy nyo lang. So yun lang mga ka-earner, keep safe always and God bless. Thank you for watching. Happy farming.